Okay, ayan nga mga pre, bagong buhay, bagong umaga, magandang buhay. So ngayon, sa araw na ito mga pre, mga trupa, 1G, motorbike, lahat ng mga trupa, mga motorista, lahat, mga bay, mga pre, mga pap, mga angkol, mga bisaya. Welcome sa bagong araw. Welcome sa magandang buhay, bagong araw, sa magandang buhay, bagong pag-asa, bagong mga oportunidad. Ngayon, kagaya nga ng basa ninyo sa ating thumbnail, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga bagay na sa tamang pag-overtake. So, ano yung mga tips na maibigay natin bago natin ano yung mga tips na maibigay natin doon sa mga bago natin mga motorista, bago mga nagmumotor. Hindi nakakalam, ako nga pala ay nandito sa Davao. Ako ay isang small time na online seller dito sa Davao City. At saka baguhan pa lamang po akong motovlogger. So ayun, before tayo mag-discuss sa mga bagay na patungkol sa tamang pag-overtake, masu-shoutout muna tayo dahil sa ating 3 week nakakuha na tayo ng 100 subscribers. Yehey! Salamat mga pre, at yung mga bay, mga angkol, mga pap. Salamat sa inyo mga trupa. Salamat sa inyo lahat. Thank you. At salamat din sa lahat ng mga nag-comment sa ating videos, sa mga previous videos natin na-upload. Thank you so much mga kaibigan, mga paps, mga pre. Sana ay suportahan nyo palagi at yung bagong channel. At ipopromote natin itong Mindanao, kasi karamihan sa mga motovlogger talaga is nasa Luzon. Konti pala yung mga nakakilala ko dito sa Mindanao. So dito tayo sa Mindanao, ipopromote natin yung Mindanao. Maganda yun sa Mindanao. Kaya let's go. Lupa. Okay, ngayon dadaan muna ako mga pre sa JNT. Ayan. May kukunin lang ako. May nautusan tayo ni Mrs. So kapag si Mrs. pag kumandra na, wala tayong magagawa. Yes na tayo mga pre. Ayan, andito na tayo sa JNT. Ayan, JNT Express. So ayan, natumba na yung puno mga pre. So nakakadaan na tayo. Okay, let's go back. Watas tayo konti at atras. So ayan. Ayun ka. So ayan na yung puno, tumba na. So makakaraan na tayo mga pre. Puno sa daan. Lumalaki yung city. Ito yung sa Island Garden City of Summer. Sa lahat po ng mga nakakanood ng video na to, pumunta po kayo dito sa lugar ng Island Garden City of Summer, kasi sobrang ganda po talaga ng mga dagat dito. Recommended po yan. Lahat po nakapunta dito, recommended yan. Sabi talaga ang sulit mga dagat dito sa Island Garden City of Summer. So ayun, before tayo papasok ng Davao City, may checkpoint. So may checkpoint. Dito tine-check ang ating QR code, Samal QR code. Ayan, papakita natin yung Samal QR code kasi taga-Samal tayo. Papakita natin na tayo ay lalabas ng Island City of Summer. Ayan, thank you boss. And that's it. So yun yung barge na sasakyan natin. Padaong na.
So dito magbabayad tayo ng ating barge fee ito, o ferry boat fee. 60 pesos po ang babayaran dito. Ito. Ayan, thank you. Ayan. Ayan, nakaangat na. Okay. So dito, maghihintay muna tayo ng saglit. Kasi mag-a-unload pa yan. Yun o, mag-a-unload pa. Tapos dun tayo sasakayin. Up, yeah. Up. Singit. Oh, yeah. Ayan. May pink. Lakas ng pink yan, no? Uso-uso sa Thailand. Lakas makaanan itong Thailand. Ayan sa harap, yan yung Davao City mga pre. So tatawirin natin yun. Bye for now. It's our turn. So ayan, nakatawid na tayo. Ayan. So ngayon, nakatawid na tayo. So, meron pang isang checkpoint doon sa unahan. Yan, yung may check dyan i-scan yung mga QR codes natin sa Davao City. Yan, thank you. Yan, check din nila yung mga U-box at tapos yung mga karga, kasi dahil sa ESF bawal po yung karning baboy na tumawid from Samar City papuntang Davao City. Bawal din yung mga baboy, ng mga karne ng baboy galing sa Davao papasok ng Samar. So labas natin natin cellphone kasi nandito ang ating yan, dito tayo. Salamat. Okay, tabi muna tayo. Okay, natin cellphone. Puta ng bantos kasi sobrang init mga pre. Ay, grabe yung init. Tara.
And we're back on the road. Ang daan, tingin-tingin sa ball. Alright. So, welcome to Davao City. Ayan, nasa Davao City na po tayo. Nandito po tayo sa distrito ng Sasa, Davao City. Ayan. Balik na. Ayan, ay babalik na tayo dun sa pinaka-topic natin, guys. Dun sa mga tips natin na magbibigyan natin ng mga tips sa overtaking tips para sa mga bagong motorista dito sa Pilipinas. So, hindi natatanong, ako nga po pala ay 10 years lang nagmamaneho dito sa motor dito sa Pilipinas. May tatlong motor na dumaan sa mga kami ko. Una yung Honda Wave 100, tapos Sniper 250, at nagka-problema, nagka-dikitan, na-ebenta. So ngayon meron akong MIUI 125. So, hala. Nako. Wala na pala akong gasolina, mga men. Hanap tayo ng gasolina. So meron na tayong petrol. Huwag muna tayo dyan. Magpapagas muna tayo. Kasi mahal yung magpapagas tayo. Tapos mahal yung sa petrol. Huwag tayo dyan. Meron tayong mura dito sa unahan. Yan yung traffic light. Stop muna tayo dito. Traffic light. Yan o, pang ngayon. Ngayon nga pala ay nasa distrito na tayo ng Lanang, Davao City. So ayan, stop muna tayo dito. Ayan, dyan, go na. Ayan. Next is ang next. Ayun na din. Apat tips na may ibigay natin sa ating mga kapwa riders is yung check your speed, check speed ng nasa kabilang linya. Kasi pag overtake ka, yung sa kabilang linya, yung papunta sa'yo, malakas yung takbo, huwag ka na mag-overtake para padaanin mo muna. Evaluate. Tingnan mo if kaya bang mag-overtake o hindi. Kaya ba ng motor mo o hindi? Malakas yung hatak ng motor mo o hindi? Kilalanin mo dapat talaga yung ito. So next, ano ang panlima? Ang panlima is na naibigay natin para sa mga kapwa riders is ang visibility. Huwag kang mag-overtake kapag hindi klaro yung daan. Okay. Anong example? Example niyan is yung mga blind curves. Wag po kayo talaga, mga men, sinasabi ko sa inyo, wag po talaga kayo mag-overtake kapag blind curve. Suicide po yun. Delikado yun. Okay? Mag-overtake lang tayo again pag kita yung daan klaro. Pag blind curve, wag po talaga kayo mag-overtake. Kasi suicide po talaga yan. Maraming namamatay dahil dyan. Kumpiyansa. Wag po kayo mag-overtake dyan. Next, yan yung panlima. Okay. For the next tip na may bibigay natin para sa ating mga kapwa rider, so mga bagong motorista is ano pa, hindi ko pa nasabi. Tatabi muna tayo sa Jollibee. Kakain na tayo. Ayan, there's a Jollibee. Ayan. Tabi muna tayo mga bro.
Okay? Next tip na may bibigay natin para sa ating mga new riders is itong busina. Ayan. Okay, isa pa nga. Ayan. Okay, always use po ang ating busina kapag tayo ay ligo o pag tayo ay mag-overtake. Okay. Para saan ba yung pagbubusina? Ginagamit ito yung pagbubusina para marinig tayo nung nasa harap natin. Okay, kagaya na ito. Ayan. Beep signal, kahit dalawang beep lang o kahit isa o dalawa. Karamihan ginagamit ito sa dalawang busina. Okay, give. Ayan, give alarm, diba? Doon sa nasa harap natin na tayo ay mag-overtake. Okay. Next tip na magbibigay natin, itong tip na magbibigay natin is yung next tip na magbibigay natin pag ito is yung wag kang diretsong papasok. For example na wag kang diretsong papasok. Next tip na magbibigay natin is wag kang diretsong papasok doon sa linya kapag ikaw nag-overtake. So, ano ba ibig sabihin nun? For example, nag-overtake ka. Let's say, ito example ko. Yan, gumana ako sa mirrors, linya pwede, gumana ako dito, and pumasok ko ng linya. Ayan. Wag kang pumasok agad dito sa kabilang linya kapag hindi po pa nakikita dito sa side mirror yung sasakyan na pinavertikan na pinag-overtikan mo o yung basta yun ano din sabihin sa Tagalog, basta yun siya. Okay, wag diretso. Kapag nakita mo na sa likod yung sasakyan na kung saan ka nag-overtake, so pwede ka na doon go to the right. So, pwede ka na pumasok sa linya. Kasi pag hindi mo pa nakikita sa side mirrors mo yung sasakyan na inunahan mo o yung pinag-overtake kan mo, delikado yan. Kasi baka nasa gilid mo lang. Pag pumasok ka agad sa linya, magka-disgrasya kayo dalawa. So, disgrasya yun, delikado. So, pag overtake, huwag kang diretsong papasok. Okay? Check mo muna if kita na ba sa side mirror. Example ko sa inyo eto, dito tayo, pwede. Ayan. Okay, and linya, kita sa side mirror, pasok. Yun. Yan yung pang-pito. Okay. Pang-walo, pwede natin ibigay sa mga tips sa ating mga kapwa riders ko ay ang bawal tayo mag-overtake sa mga tight small spaces. Okay? Kagaya na ito. Ayan, huwag kang mag-overtake na pag hindi sigurado. Okay? Ganyan, may daan doon. Huwag kang mag-overtake kasi hindi yan sa safe. Okay. Patience. Huwag kang magmarali. Ayan. Okay. Huwag kang masok ang tight corner kasi delikado yan. Gaya na ito. Okay. Ako, pwede tayong dumaan dito. Okay, ganyan wag. Huwag kang mag-overtake. Brake ka. Ngayon, so meron daan, papasok tayo. Decent, papasok tayo. Ayan, brake tayo kasi papasok siya. Mirrors, yan, overtake. Change lane. Yan. Okay. Iba yung pag napapansin natin sa mga motorista, iba yung sa next tip na maibibigay natin para sa mga next tip na maibibigay natin is ang kung hanggat maaari. Okay, next tip, pang-walong tip na pwedeng ibigay natin is hanggat maaari, wag tayong mag-overtake sa right side. Kasi suicide yun. Overtaking on the right side is suicide. Okay?
prefer dito sa left talaga. Okay. Pero kapag kagaya na ito, 3 lanes, may lane dito dalawa, pwede tayo dito. Sa 3 lanes, tingnan mo yung linya. Okay. Putol-putol na linya. Dito sa kabila, putol-putol din na linya. Ibig sabihin, kahit saan dyan sa tatlong linya, overtaking is allowed. Okay, pero hanggat maaari, wag kang, kung no choice na, magagaya na ito, left side. Pero kung no choice na, pwede naman dito sa right side. Basta allowed nung linya. Okay. And always use your horn kapag tayo ay mag-overtake. Kahit sa ang linya, kahit sa left or sa right ka mag-overtake, always use your signal, tiger, and horn. Wag naman palagi yung ganyan, diba? Saglit lang, saglitan ng tingin sa side mirrors, okay na yun. Okay, bilisan tingin lang, kita mo na yan. Okay, again, let's have a recap. So ano ba yung mga tips na naibigay natin for sa mga bagong motorista base sa ating experience for 10 years. So una, gamitin po natin yung side mirror. Pangalawa, gamitin lang natin yung ating signal light. At pangatlo, gamitin natin yung ating horn. Sabay po natin yung tatlo. Okay, signal light, then tayo pag arangkada, signal light, horn. Okay, para tayo mag-overtake. Yung solid white line na yan, ibig sabihin yan is no overtake. Overtaking is allowed. Overtaking is allowed in straight line if clear yung daan. Yun yung naiintindihan ko dun sa pinasa ko dun sa LTO 100. Yung overtaking yan actually. Pero kung clear naman, then overtaking yan. Kaya na ito, putol-putol lang yun. So overtaking is allowed yan. Dito ka mag-overtake sa right side, diba? Kasi allowed dito. O yan, papasok. Next, pang-apat na that's how. Pang-apat is yung overtake, use your mirror. Pang-apat is check your speed. Always check your speed, pre. Evaluate your speed at evaluate yung speed na nasa harapan mo, diba? Kaya bang mag-overtake o hindi? Kasi may nakakasalubong kang sasakyan. May iisip ka ba o evaluate mo yun. Okay, next tip is next, pang-lima, overtaking if pinapayagan tayo ng linya sa daan. Okay, gaya na ito. Kagaya nito is pinapayagan ba tayo ng linya sa daan. Yan, allowed lang mag-overtake is itong putol-putol na linya. Overtaking is allowed. Next is visibility. Huwag kang mag-overtake if hindi klaro, hindi kita yung daan, especially sa mga blind curves. Delikado, wag na wag po kayo mag-overtake kapag blind curve. Delikado yun doon. Next is yun na yun. Tama na yun. And hello. And ayun na nga, thank you for watching. Yun yung lahat ng ating video na i-share sa ating kapwa riders, mabuhan na riders sa Pilipinas. Okay, enjoy na po ang buhay sa motor. Sarap ang motor, kaya nga sabi ni Sir Zach sa makina, sarap mag-motor. Always na po kapag gumamit po tayo ng motor, dapat ang ating isip, ang ating isip, mata ay walang iisip na iba para hindi tayo mag-over-stimulate sa kapal. Huwag natin isipin sa kalsada
Lugi lang tayo kasi yun, takbong pogi lang naman. Welcome to Davao City. Okay, yun na yun lahat. Ayan na yan. So, doon na magtatapos ang ating mga tips na piling ibigay dun sa mga bagong motorista dito sa Pilipinas. Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo. Screen natin, ibigay ko lahat yung mga ibigay ng tips para sa mga tips para sa mga motorista. And enjoy na po ang life natin sa dito sa motor. Ingat palagi sa daan. Check po lagi natin yung motor natin, yung oil, yung brake pads para wala po yung problema sa daan. And kaya mga sabi dito sa back ito. Thank you so much po and see you next time.
mga pre, hello mga bay. Welcome naman sa bagong video natin. And sa isang panibagong araw, isang tanghali, ang init-init. Pero ganito talaga buhay motor, ang sarap pag motor. Ganito talaga tayo, feel the air. Ika nga, so, bagong araw, bagong pag-asa, at saka bagong oportunidad. Ngayon, ang topic o ngayon ang topic na pag-uusapan natin sa araw na ito is ang patungkol sa overtaking. Ano ba yung mga tips na pwede natin ibigay sa ating mga motor riders, yung mga bago pa lang about overtaking? Ito, overtaking, may mga bagay na dapat i-consider. Topic na pag-uusapan natin sa araw na to, hindi nakakatanong, ako nga pala na araw sa mga hindi sa mga para sa impormasyon ng lahat. Ako nga pala ay nandito sa Davao City. So isa po akong small time na online seller ng mga accessories ni Honda ADV 150. Small time dahil small time na tayo kasi yung mga stocks natin tigdalawa lang, tatlo, ganyan, hindi kagaya ng iba na maramihan. So kaya small time lang tayo. Before tayo magdi-discuss doon sa ating pag-uusapan sa araw na ito, is shout out ko muna ang aking YouTube channel dahil sa 3 week pa lang is nakakuha na siya ng 100 subscribers. Woohoo! Thank you so much po. Maraming salamat po sa mga sumuporta po sa channel at sa lahat po ng mga nag-comment. Thank you po. At ako po ay nasisiyahan kapag nakatulong yung video ko. Yun naman po talaga sana yung purpose ng video na yun. At least na-hit niya yung purpose niya. Kaya ayun. Ngayon is nandito tayo sa Buhangin. Gusto ko ng Buhangin dapat dito. Tayo ay papunta doon sa ating customer na ADV user. Tayo mag-install ng side mirrors at iba pang mga accessories para kay Honda ADV. And now, balik tayo doon sa ating topic tungkol sa overtaking tips. Ako nga pala ay 10 years nang nagmumotor dito sa Pilipinas. Okay, may 3 motor na dumaan sa mga kamay ko. Yung una, Honda Wave 100. Yung dalawa, yung Sniper 150. Kaso, problema. Kaya naibenta yung motor. Ngayon ang pumalit itong MIUI. Yan. Tulit naman, wala mo problema sa MIUI. Ang ganda-ganda, pwede pang-pamilya. Marami ka pwede ikarga. And now, bali, 10 taon na ako nagmamaneho, may mga bagay na ako natutunan. Learning by doing, ika nga. Learning through time. So pagkaan na panahon, natutunan mo ang mga bagay-bagay dito sa kalsada na hindi mo mababasa sa anumang libro. Okay. Ngayon mababahagi ako ng mga tips kung paano ba ang tamang pag-overtake. Okay. Unang tip na pwede kong ibigay is gamitin palagi ang ating side mirrors. Ito, yan, side mirrors na yan. At saka ito din. Gamitin palagi ang ating side mirror. Before tayo mag-overtake, palagi talaga tayong titingin sa ating side mirror. Kasi hindi natin naririnig yung sasakyan na nasa likod natin. Dahil sa takbo, sa hangin na papunta sa atin, maingay yung hangin ng helmet, hindi natin naririnig yung mga sasakyan na sa likod. Kaya importante tumitingin tayo sa mga side mirror. Next is tip na pwede natin ibigay sa mga new motoristas
dito sa Pilipinas, yung motorista dito sa Pilipinas is signal light. After the side mirror, use your signal light. So, pwede kang may signal light yung sa pagtingin sa side mirror, pwede. Ikaw na po bahala kung ano pong uunahin mo. Eh, pwede naman signal light ka, tapos tingin sa side mirror is clear, papasok ka. Pwede naman tumingin ka muna ng side mirror, tapos signal light, bago ka papasok. Bago ka pumasok, clear yung kalsada. Okay. Next tip na pwede natin ibigay is horn. Ito, horn. Ayan, horn. Kita ba? Ayan, ayan. Gamitin natin to palagi. Okay. Isasabay natin to sa pag-overtake. So, after ng signal light, after ng side mirror, pag tayo overtake na, magbibigay tayo ng dalawang tip doon sa sasakyan na nasa unahan natin para aware siya na tayo ay mag-overtake, para may ideya siya na bigyan tayo ng daan. Okay. Mag-giveaway yun kasi nag-overtake tayo. So, yan yung pangatlo. Pangapat na pwede natin ibigay doon sa pang-apat na pwede natin ibigay na tip para sa ating mga kapwa motorista sa Pilipinas, sa mga bagong motorista sa Pilipinas, is yung linya sa kalsada. Tingnan muna natin yung linya sa kalsada if overtaking is allowed. Ano ba yung linya sa kalsada na pumapayag sa overtaking? Ito, putol-putol na linya. Sa English, tinatawag itong broken line. Broken line, ayan. Makikita nyo sa kalsada, ayan, broken line. Sa kabila may broken line din. Ibig sabihin yan, overtaking is allowed. Pero dito sa kabila, lalapit tayo dito sa kabila. Ayan, may linya solid white, solid double yellow. Ibig sabihin yan, no overtaking. Bawal na mag-overtake dyan. So bawal tayo mag-overtake dyan. Kaya marami na din disgrasya kung hindi pumupuno sa mga batas sa kalsada. Kaya always follow the rules. Kaya eto, pwede tayong mag-overtake dito sa linya natin. So, broken line, pwede kang mag-overtake dyan. Okay, so yan yung pang-apat. Next, magbibigay tayo sa pang-lima. Pang-limang tip na pwede natin ibigay sa mga bagong motorista is evaluate mo muna yung speed mo at saka yung speed ng nasa kabilang linya. So yung papunta sa yung sasalubong muna sasakyan. Evaluate the speed palagi. Kasi baka pag overtake mo magka-aberya at saka magkabanggaan pa kayo sa gitna. So always evaluate your speed at saka speed no nasa yung papunta sa iyo o yung kasalubong mo na sasakyan o yung motor. Okay, evaluate mo kaya ba o hindi. Kapag alanganin, huwag kang mag-overtake. Okay, nakuha ba? So yan yung pang-lima pwede natin ibigay. Pang-anim, check pang-anim na tips na pwede natin ibigay para sa mag-overtake is yung visibility. Mga pre, importante talaga yung visibility. Dapat kitang-kita natin yung kalsada na wala na clear yung kalsada before tayo mag-overtake. Bakit mayroong mga nagkakasugatan o bakit nagkakabanggaan sa gitna ng mga kalsada o sa kabilang lane? Ganyan, may motor sa kabilang lane, may sasakyan sa kabilang lane at nagkabanggaan dahil sa visibility. Ipinilit kahit na hindi naman kita yung kalsada, na hindi clear yung daan.
So pag overtake tayo, dapat kita-kita. At isa sa mga best example talaga is yung ano ba tawag doon? Yung blind curve. Ayan. Okay, mga pre, wag talaga tayo mag-overtake kapag blind curve. Kasi delikado po yan. Okay. Wag mag-overtake pag blind curve. Delikado na yan. Kasi hindi mo kita yung kasalubong mo. Kaya wag mag-overtake kapag blind curve. Kasi delikado yan. So suicide po yan ginagawa ng iba. Lalo na sa mga kapuba-kuba. Please, wag po yung gagawin. Yan po yung pang-anim. Okay. Next na pwede natin i-share na tip para sa overtaking pag ito is yung wag tayong diretsong papasok doon sa linya. Kapag tayo nag-overtake, wag tayong mag-cross cutting tawag doon. Wag tayong pumasok agad kasi yung sasakyan nasa likod natin is baka nasa gilid lang natin. Okay, so paano ba pag-overtake? Pag-overtake mo yung example tayo nito, pag-overtake sa mirror at ganyan. And kapag nakita mo na yung sasakyan dito sa likod may mirror, doon ka lang papasok sa linya. Okay, kasi kapag overtake mo at papasok ka agad, ang problema niyan is baka nasa gilid mo lang yung sasakyan o yung ito at saka magdoon pa kayo ng kabanggaan. Delikado yan. Wag yan gagawin. So kapag overtake, tingin mo na sa side mirror kung nakita na ba yung sasakyan, then doon pa tayo papasok sa linya. Okay? Kasi pag papasok tayo agad, natawag yun sa pag-cutting. Okay, bawal yun. Delikado yun. Mabundol ka rin nasa likod at magka-aksidente pa kayo. Yan yung pang-pitong tip na pwede natin ibigay. Next tip na pwede natin ibigay is kung maaari wag tayo mag-overtake for the most kung natin. Okay ba pangulong tip na pwede kong ibigay sa mga maguhan ng mga motorista is wag tayo kung pwede o pwede lang hanggat maaari wag tayo mag-overtake sa right side kasi sa right side seaside po yun. Seaside po ang mag-overtake sa right side. Pag tayo ay mag-overtake kung maaari hanggat pwede doon tayo sa left side. Okay. Now kung kagaya na ito, bawal ka mag-overtake sa left side kasi ayaw ng linya. Yung pang-apat na sinabi ko kanina. Evaluate mo muna yung mga road lines, yung mga linya sa kalsada. Kagaya na ito, broken line. So ibig sabihin pwede overtake. So ganyan, signal ka lang, use the side mirror, signal light, just hit the horn 2 times. Pwede na yun. So ganyan. So again, ibabalik natin yung mga tips na sa tamang pag-overtake para maiwasan ng disgrasya. Una, always use our side mirror. So, palagi po yan. Next is signal light. Gamitin po palagi ating signal light kapag tayo ay mag-change lane, kapag tayo ay mag-overtake. Next is horn. Gamitin tayo, mag-beat tayo at ito kapag tayo ay mag-overtake. Okay, pang-apat, yung linya. Evaluate po natin yung linya if overtaking is allowed. Pag nakakita po tayong solid white line, tapos busy yung kalsada, huwag tayo mag-overtake. Lalo na kapag yellow at saka double yellow. Bawal na bawal po yun. Yun yung pang-apat. Pang-lima is evaluate your speed. Okay,
evaluate your speed yung kasalubong mo at sa yung motor mo mismo. Kapag ikaw mag-overtake, tingnan palagi if kaya ba o hindi. Kaya ba ng motor mo pumasok sa mag-overtake o hindi. Baka magkasalubong kayo nung kasalubong mo sa gitna ng kasada at yun pa kami ng aksidente. So evaluate. Next, yun yung pang-5. Pang-6 is visibility. Wag na wag tayo mag-overtake kapag poor visibility o blind curve. Yun yung bawal talaga mag-overtake. Next, pang-7 na pwede natin ibahagi is ang kung maaari wag tayo mag-overtake doon sa right side. Hanggat maaari doon tayo mo talaga mag-overtake sa left side. Okay? Kasi seaside kasi yun sa right side. Pero kapag overtaking is allowed on both sides, so pwede mag-overtake sa right. May idadagdag pala ako sa mga friends, overtaking, wag kayong mag-overtake sa sobrang sikip na lugar. Wag na wag kayong mag-overtake dyan kasi delikado yan. So mamaya okay, ito na yun parang ito at ito na. Okay, speed limit na 40 po. Speed limit. Okay, next na pwede ko i-share is huwag kayo mag-overtake kapag masikip yung distansya. Okay, huwag na kayo mag-overtake dyan. Kasi yan din yung isa sa mga cause ng mga aksidente. May naipipit. Okay? Kaya nung pa tayo pwede mag-overtake lang sa mga masisikip na lugar. Kapag traffic lang. Diba mahina naman yung takbo. Yung takbo mo lang nasa mga 10 to 15 kapag traffic, tapos sumisingit-singit ka. Diyan pwede yan kasi madali lang yung i-brake. Pero kapag running traffic, ganito, takbo ninyo nasa 40, tapos mag-overtake ka ng mga masisigit na lugar, wag na wag mong gagayahin yung mga nakikita natin sa YouTube. Ay, gusto. Pang YouTube lang yun, hindi yung pwede pang real life, delikado yun. Hindi tayo well trained para doon. So wag na wag kang mag-overtake dyan. Importante kasi sa motor, delikado kasi itong motor mga pre, kasi wala to, open to eh. Diba yung gulong, tapos ulo mo agad, katawan. Diba yung sasakyan kasi may mga cover sila, balot na balot yung sasakyan. Yung unang tatamaan is yung sasakyan o yung katawan ng sasakyan, hindi pa yung driver. Samantalang tayong nakamotor, diretso sa katawan natin yung damage, kaya delikado. Kaya wag na wag tayo mag-overtake kapag masikip. Kaya neto, yan, blind curve. Yan yung sinasabi kong blind curve. Wag kayo mag-overtake dyan kasi blind curve yan. Okay? Delikado yan. So, importante sa motor is disiplina, kalma lang sa daan, at saka enjoy your pagmamaneho ng motor. Masarap pagmamaneho ng motor. At yun lang siguro maibabahagi ko para sa overtaking tips para sa ating mga new motorista dito sa Pilipinas. And update ko lang kayo, ito ay isang Diversion Road papuntang Bukidnon Road ng Davao City. Okay. Thank you so much po guys sa pagpanonood. Thank you talaga. And sana po
i-like, subscribe at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na uploads natin. So thank you so much po. Marami pong salamat and enjoy lang po yung buhay natin dito sa motor. Sabi nga ni Sir Zack, sarap, hashtag sarap magmotor. Kaya enjoy lang po. Kapag tayo ay nagmamaneho, dapat yung utak natin ay clear. Walang ibang iniisip, lalo na si crush. Wag mong isipin si crush, pre, delikado yan. Wala ka sa konsentrasyon yan sa magmamaneho sa iyong pamagiging o sa distrasyon mo, delikado. Kaya pag tayo nagmaneho ng motor, concentrate, tapos kalma. Okay? And yun na po. Maraming salamat sa panonood. And again, see you next time. Bye bye. Ibo. Ganda ng ibo. Oh, ganyan ba yung over dito? Dito tayo. Oh, pwede. At nga pala, ito pa yung vlog natin. Kapag yung mga artist na ito, dapat tuloy ka lang yung pag-record ng video. Enjoy po yung traffic natin. Enjoy watching. Nakakaragat din naman kasi dito sa bilang yung mga natin. Enjoy watching po mga pre. Kawawa yung kuya eh.
Kahit na ganun yung sitwasyon niya, nagtatrabaho pa rin talaga. Kaya talaga mga Pilipino, no? Matatatag, masisipag. Hindi tayo eh. So ngayon malapit na tayo doon sa nasa Talubon district na tayo ng Davao City. Ito yung mga bundok part ng Davao City. Ganito dito. So mapapansin nyo sa mga daan, kahit na malayo ito sa sentro ng syudad, eh, wala talaga mga basura makikita sa daan kasi mini-maintain yan ng sentro. Papagalitan sila ni Mayo pag marumi yan. Kaya ayan, pansin nyo, walang basura sa kalsada. Tapos yung mga kumukuha ng basura is on time, pagka schedule, ganun sila. So, maganda dito sa Davao, malinis. Yung minsan nga lang, yung may iba talaga mga tiraulo, gumagawa ng masama, hindi naman talaga maaalis yun kahit nasaan lugar. So, dahil sa ekonomiya meron tayo, ganun yun. Pagiging na tayo at titignan natin para tayo ito.
Boss, asa dapat ang phase 2 Block 10? Dire. Ay mo agi ko dre. Oh, yeah. Tapos abot sa kanto dito. Oh. May dito. May kanto na dito lapo. May kanto dito doon sa din-in. Black din na diya ta punta. Para gusto ko dito. Sige mo ta. Pwede diha. Ito na ko nindala na. O na may panani. Na may primero crossing na bahala dire. O Oh. sulod na diya. Kanang primerong crossing. Oh, na dito lapo ka dito sa kuan ng din-in dito. Ano bahala. Black din na diya. Sige, lot 4. Lot ko na dito sa Tumoy. Lot 4 naman po dos. Lot 4. Oh. Bakit na ra diya. Ay, ma'am, asa dapat ang phase 2 Block 10? Sumot adto ko sa likod. Sige, salamat. Naligaw pa.
Ayo. Ay, ma'am, asa dapat ang Block 10, Lot 4? Phase 2. Phase 2 man ni ma'am, no? Is ito para dito? Kanina dara ang lugar ada. Ang ba to? Pangalan, apelido, tinood ba rin yung pangalan sa Facebook eh? Oo. Eka, ako man sa dala ma'am. Dito ma'am, no? Kaya nakaabot ko to sa unahan kay Block 16 naman to. Asa may lilapit eh? Block 15. Clubhouse. Sir, asa dapat ang clubhouse, sir? Nadisto nga. Sige, balik. Busing, asa dapat ang clubhouse diri, Busing? Ay, sige, salamat.
Sa ikaw sa EDB sir? Oh. Sige sir. Oh. Doon naman dito ko ganina eh. Ang tanah ko tong lalaki dira siya nga dito. Adto po ko sa likod. Oh, sige sir. Asa sa sige, masunod ako nimo kung asa ka madto. Wala oy. Okay, retro? Wala gyud mo man akong unit. Ah, Nag-install lang ko noon ito itong i-install nimo itong sa YouTube nimo. sa ninong nako kasal. Nahihina yan ang ating mga accessory. Tang wala pa paabot sa oras nila. Hmm. Ay, ako naman din mong windshield eh, sir, no? Okay naman kay kag windshield eh. Kapalit man ko online katong kuan mo ka last time. Oo. Imong ko nga sabay na lang nato sa Dugay kay to ko, so mahalin-halin na mo. Kung ginagmer pag kay ako ang ipamagit kusog karon kusog na ni ron. Ang mga kuan ba mga accessory. Daghan man nakapalit DVD na ko. daghan na gani. Gwapo eh na. Nay uban nga issue lagi daw ko nga. Di matungnan gud na may motor gud nga matungnan gyud. Daghan issue bitaw ani nagibog tanaw sa mga review ba pero okay man. Matungnan gud siguro na pipila ra gud siguro na sila nya may masabahan mabasahan na to. Siguro kapag Sa kadaghanan wala man. paggamit ko nila pero okay man. Naan ba pa magunon na breakingan ako layo-layo. Pag abot lang tong kuan Race group niya. Wala ang pod nay matunan gid siguro pud sahay. pero ako siguro ating siguro sa warranty. Oo. Ganda lang nga. Sa katungkuan di sir ba? Kaning sa center mo ram ni. Oo. Dira. Ang katong sa side may wala na deko silver. Kan ako na nang gidalag, ikaw ray mo ano taon ba mo dili? Ay sa bag.